My dear brothers and sisters in Christ, Christmas is all about family. Christmas is all about home. Ang Pasko raw po ay tungkol sa pamilya. Hindi lang dahil madalas tuwing sasapit itong masayang panahon ng Kapaskuhan, nagtitipon-tipon tayo bilang magkakapamilya. Lalo pa naman po sa ating mga Pinoy, kilala tayo na may mahabang pagdiriwang ng Pasko at kilala din ng Pinoy makapamilya. Ang bawat pagtitipon tuwing Pasko para bang big family reunion. Kaya nga sanay tayo na hindi lang basta immediate family yung nagtitipon-tipon. Sinisikap din natin na dinadalaw sa bawat bahay lahat ng kamag-anak, lahat ng mga mahal sa buhay. Si lolo, si lola, ang mga tito at tita, lahat nagtitipon-tipon tuwing Pasko. Pero hindi lang po yun ang dahilan kung bakit ang Pasko ay tungkol sa pamilya. Kasi nung unang Pasko, ipinanganak at dumating si Jesus sa isang pamilya. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, pumasok sa kasaysayan ng mundo at naging bahagi ng pamilya. So Christmas is about God making a family with us. Christmas is about God making a home in our hearts. Kaya espesyal ang pamilya para sa Diyos. Kaya nga, ilang araw matapos po nating pasimula ng masayang panahon ng Kapaskuhan, ngayong linggong ito, muling itinutuon ng ating pansin, ang ating paningin sa banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. This Sunday, we celebrate the feast of the Holy Family of Nazareth, the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Pero kung titingnan po natin, ang pamilya ng Nazareth ay isang pangkaraniwang pamilya lang din, kagaya ng mga pamilya natin. Si Jose, isang hamak na karpintero. Si Maria, isang simpleng may bahay. Si Jesus na anak ng Diyos, lumaki bilang isang pangkaraniwan, pero kinalulugdan ng Diyos at ng mga tao. Theirs is also an ordinary family like us. Pangkaraniwang pamilya, pero nananatili silang magandang huwaran at halimbawa para sa lahat ng mga pamilya. Kaya naman, sa masayang pagdiriwang po natin ngayon, inaanyayahan tayong lahat, lalong-lalo na ang ating kani-kanyang mga pamilya, na sana matuto tayo at matularan natin ang halimbawa ng banal na mag-anak. Nang sa gayon, ang ating ding mga pamilya maging banal, katulad nila. Upang ang ating mga pamilya maging mga tunay na pamilyang Kristiyano na kasusunod sa kalooban ng Diyos. Now we may ask, how can our families be holy like the Holy Family of Nazareth? Paano natin matutularan sa ating kani-kanyang mga pamilya at tahanan ang halimbawa at buhay ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose? Tinuturuan nila tayo sa 3 bagay. Una, pakikinig. Pakikinig. Can you all together repeat that? Sabihin nga po ninyo ng malakas, pakikinig. Parang hindi po yata narinig hanggang likod, mahina. Mas malakas, pakikinig. Pakikinig. No? Si Jose, si Maria, nakinig sa mensahe at naisin ng Diyos para sa kanila sa mga mensaheng ipinahatid sa pamamagitan ng anghel. At nakatitiyak ako, si Jose nakinig din kay Maria. Si Maria nakinig sa kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Gayon din si Jesus na anak nila, lumaki ang Panginoon na nakikinig hindi lang sa kalooban ng Diyos,
kundi nakikinig maging sa kanyang mga magulang, to his foster father Joseph, and to his mother Mary. Yan ang itinuturo din nila sa atin. Makinig sana tayo sa bawat miyembro ng ating pamilya. Alam po ninyo, kaya nagkakaroon ng mga problema, kaya may mga alitan, hindi pagkakaunawaan, kaya humaharap sa mga conflict ang pamilya, kasi marami sa atin hindi na marunong makinig. Kaya nahaharap tayo sa mga malalaking problemang pampamilya, kasi mas inuuna natin yung mga masasakit at mapanghusgang salita bago pa man tayo makinig. Pansinin po ninyo yan sa mga pamilya na nasisira, sa mga pamilyang nagkakawatak-watak, nag-aaway-away. Bakit? Kasi puro opinyon, puro ingay, puro lahat gustong magsalita. Para bang lahat ng miyembro sa pamilya may say, pero walang handang makinig. Walang gustong makinig, kaya anong ginagawa kapag ka nahaharap na sa problema? Maglalayas na lang. Walang gustong makinig, kaya anong ginagawa? Magtatago, magkukulong na lang sa kwarto, hindi na magkikibuan. Maging sa mga bata at sa mga kabataan, sa mga anak at sa mga apo natin, para lang wag marinig yung ipapangaral ng magulang, anong gagawin? Maglalagay ng earphone o ng headphone sa tenga para hindi na makapakinig. Mga kapatid, kung hindi na tayo marunong makinig, baka iyan ay tanda na pinanlalamigan na tayo sa pag-ibig. Kaya mga mag-asawa, tanungin ninyo yung inyong mga sarili, nakikinig pa ba tayo sa isa't isa? Mga anak sa kanilang mga magulang at mga magulang sa kanilang mga anak, nakikinig pa ba kayo sa sinasabi ng bawat isa sa pamilya? Kung marunong tayong makinig sa pamilya, matututo tayong manalangin ng sama-sama para marinig ano ang mensahe ng Diyos para sa pamilya. Kung marunong tayong makinig sa bawat isa sa pamilya, makakapagpayo tayo ng maayos. Kung marunong tayong makinig sa bawat isa, makakikilos, makapagpapasya tayo ng tama. Mauunawaan natin ang pinagdaraanan ng bawat isa. Kaya ito yung unang itinuturo sa atin ng banal na mag-anak ng Nazareth. Balikan natin yung pakikinig. Marunong pa ba tayong makinig? And let us listen not only with our ears, let us listen with our hearts also. Ikalawa, binibigyan tayo ng halimbawa ng banal na mag-anak ng Nazareth kung papaanong mahalaga sa pamilya ang pagpapatawad. Can you repeat that again? Pagpapatawad. Una, pakikinig. Pangalawa, itinuturo sa atin magpatawad. Forgiveness. If charity begins at home, forgiveness begins also at home. Kaya sana matuto tayong umunawa at magpatawad sa bawat isa sa pamilya. Kung dumarating man yung mga iringan, kung nahaharap man tayo sa mga awayan o hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan, sana mauna tayong umunawa at magpatawaran. Kaso ang problema po, marami sa mga pamilya natin, ang unang ginagawa, magsisihan. Naghahanap tayo agad ng masisisi. We always find fault in one another. Hinahanapan natin agad ng butas. Hinahanapan natin sino ang mali. Walang gustong magpakumbaba. Narinig natin sa Ebanghelyo nang ang Panginoong Hesus ay naiwan at nawala doon sa templo ng Jerusalem. Akala ni Jose, kasama siya ni Maria pauwi. Akala ni Maria, kasama siya ni Jose sa pauwi.
Pero nang magtanong nila sa kanilang mga kakilala at kaibigan, hindi pala nila kasama si Jesus. Sinisi ba ni Jose si Maria? Nagalit ba si Maria kay Jose? Hindi. Nauna yung pangunawa. Kaya kapwa sila, magkasama silang bumalik sa Jerusalem at doon natagpuan nila sa templo ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, sana ibalik din natin sa ating mga pamilya yung unahin muna yung awa at isunod agad yung pagpapatawad. Marami sa mga pamilya nag-aaway-away dahil sa mana. Marami sa mga magkakapatid may mga hindi pagkakaintindihan. May mga magulang na hindi nakinikibo yung kanilang mga anak o mga anak na may malaking tampo at galit sa kanilang mga magulang. Ano yung itinuturo sa atin ngayon? Umunawa, magpatawad, muling makipagkasundo. Kung ano yung nasira at nagkawatak-watak sa pamilya, sana maging daan tayo tungo sa ipagkakaisa. What marks a beautiful relationship, what marks a beautiful family, is not actually the absence of conflict, but the presence of forgiveness. Matuto tayong muling magpatawad kahit na paulit-ulit na may nagagawang mali ang miyembro ng pamilya. Kasi ang anay na sumisira sa tahanan, ang anay na sumisira sa buhay ng pamilya ay kapag hindi na tayo marunong magpatawad. At panghuli, tinuturuan tayo ng halimbawa ng banal na mag-anak ng Nazareth kung papaanong dapat maglaan ng panahon at oras sa isa't isa. Give time for the family. Pwede po bang sabihin ninyo ulit yon? Ano yung pangatlo? Give time for the family. Paglalaan ng panahon. Anumang relasyon, anumang ugnayan, lalo na sa pamilya, dapat yan pinaglalaanan ng oras at panahon. And this Christmas, the best present that we can give to one another is our presence. The gift of presence is the best of all presents. Matutunan sana natin sa ating kani-kanya mga pamilya na bigyan ng halaga yung panahon na magkasama-sama. Maglaan tayo ng oras para makipagbanding sa pamilya. Hindi yung palagi kang kasama ng barkada. Hindi yung tuwing araw ng linggo, kasama mo lagi yung mga kumpare mo, nagiinuman na. O ikaw naman, ina ng tahanan, kasama ka lagi ng mga kumare mo. Kung hindi nagsha-shopping, nakikimarites lang. No? Maglaan ng panahon para sa pamilya. Maglaan ng oras na kumain ng sabay-sabay. Baka hindi na din natin nagagawa yan. Kasi madalas kumakain man tayo sa iisang hapagkainan, pero sinong kaharap? TV. Nanonood lang ng teleserye, nanonood ng Showtime o ng Itbulaga habang nagtatanghalian, pero hindi naman nagkikwentuhan sa pamilya. Magbigay tayo ng panahon at oras para magkwentuhan, para magkamustahan, at higit sa lahat, para magdasal ng sama-sama. Ibalik natin yung tradisyon ng nagdarasal tayo ng Angelus tuwing 6:00 ng gabi. Ibalik natin yung ating debosyon na tuwing linggo, buong pamilya nagsisimba, magkakasama. Bigyang halaga natin ang bawat isa sa pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at paglalaan ng panahon para sa isa't isa. Huwag po nating sanayin yung mga bata at yung mga kabataan na puro gadget ang hawak. At huwag din tayong masanay na puro cellphone o tablet lang natin ang ating pinapansin. Pero hindi naman tayo nag-uusap-usap sa tahanan. Let us hold on not to our gadgets and cellphones, but to each other's hands, and most especially to each other's heart.
Mga kapatid, sa masayang pagdiriwang po natin ngayon ng kapistahan ng banal na pamilya, ipagdasal natin ang lahat ng mga pamilya at ang ating kani-kanyang mga pamilya. Ipagdasal din natin, lalo na yung mga pamilyang nahihirapan ng dahilan na makahanap ng masayang Kapaskuhan. Maranasan nawa ng bawat isang pamilya ng tunay na kaligayahang hatid ng Pasko, wala sa maraming regalo, wala sa mga magagandang dekorasyon at palamuti ng Pasko, wala din sa masaganang hapagkainan tuwing Noche Buena. Ang tunay na kasiyahan ng Pasko, matatagpuan natin sa pamilya. Mga pamilya na bukas sa pakikinig, marunong magpatawad at handang maglaan ng panahon at oras para sa bawat isa. Let us make the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph as model of our families. And let us ask for their help, guidance, and intercession for them to protect our families. Sa pagpapatuloy po natin ng banal na misa ngayon, ito yung ilakip natin sa ating mga panalangin. Hilingin natin, banal na pamilya ng Nazareth, huwarang mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose, ipanalangin niyo kami, gabayan ninyo at tulungan ng aming mga pamilya. Amen.